Inshallah, every Saturday at saka Sunday after Fajr, magkaroon tayo ng lessons in Siratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsimula tayo sa last week ng Saturday at saka Sunday. At inshallah, magkaroon tayo ng premyo every simula ng lecture. So, ang unang tanong, inshallah, sana na ma-answer ng karamihan kasi ito yung mas importanteng tanong sa sira din. Isa sa mga importanteng tanong tinatanong ng mga masyayikh at ng mga scholars sa Islam sa mga students nila. At dapat ito ay na-memorize na lahat, especially yung matatanda sa atin. Okay? So ano yung full name ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okay, inshallah. Si Brother Ni'matullah. Bismillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abdullah, Ibn Al-Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Qa'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Galib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Al-Nadr, Al-Nadr, Ibn Kinana, Ibn Huzaimah, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Hijab, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan, Ibn Hud, Ibn Muqawwim, Ibn Actually, ang Til Adnan, enough na yun eh. Oh, kasi ang Til Adnan, yung after ni Adnan, sabi nila, is connected na to Ismail alayhi salam. Diretso na. Mashallah, walang mali doon. So, ang premyo agad nakuha ni Brother Ni'matullah. Okay, so yung next question natin is, ano ba ang tamang date ng yung Maulid Nabi? Anong tamang date na pinag-anak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sino yung gusto magsagot? Anong tamang date ng birth of the Prophet? Hindi eksaktong araw. Ano yung mas tamang opinion? Or mas strongest opinion? Rabiul Awwal, Monday, 11 or 12 ng Rabiul Awwal. 11 or 12. Lapit na. 12 tama or 9. Okay? Inshallah. 12 or 9. Yun yung mas malakas na opinion, 12 or 9. Sino naman yung wet nurse, dalawang wet nurse ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sino yung gusto mag-answer dito? Wet nurse, yung nagpalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung paglabas niya, may dalawa sa kanila. Sino yun? Na-mention natin last time. Wala na ba? Bismillah. Si Tuwayba sa si Halima. Tuwayba at saka si Halima. Mashallah. Okay, so yun yung mga nakuha natin last time. Every simula ng dars natin, magkaroon tayo ng questions and answers. At sometimes may premyo, sometimes walang premyo. Pero ang importante ay nalaman natin yung mga importanteng bagay sa nakuha natin na lessons last na mga days yun, inshallah. Sa araw na ito, nakalimutan kasi yung projector sa isang kapatid. Na-late siya sa pagising. So ngayon, dadalhin niya inshallah mamaya. Pero ang pag-usapan natin ngayon, yung
patuloy natin after kay Abdul Muttalib, yung nag-take care sa kanya, at nasabi natin na namatay si Abdul Muttalib, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay sa edad ng 8 years old, at binigay niya yung guardianship niya kay Abu Talib. Si Abu Talib, siya yung uncle ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya yung the most poor of the mga uncles ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At marami siyang anak, to the point na ang propeta sallallahu alaihi wasallam, yung binigay niya ni Abdul Muttalib kay Abu Talib, si Abu Talib ay yung na-accept niya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ginawa niyang parang anak si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mas mahal niya pa si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga lahat ng anak niya. So si Abu Talib, isa sa mga sa kanya, yung personality niya, kung nagmahal siya, binibigay niya talaga yung kamahalan niya, yung the whole na minamahal niya, especially kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To the point na siya yung nagdepensa kay propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit hindi siyang Muslim, dinipensa niya yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kuffar Quraysh, yung nagsabi na siya ay propeta, yung nag-declare na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay propeta. Ang karamihan ng kuffar Quraysh naging against sa kanya, pero si Abu Talib, siya yung nagdepensa sa kanya hanggang namatay si Abu Talib Abu Talib. Okay, isa sa mga tandaan natin kay Abu Talib ay may anak siya na naging isa sa mga importanteng personality sa history ng Islam. Sino yun? Sino may alam? Si Ali ibn Abi Talib. Sa time ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung siya pa ay doon kay Abu Talib, under the care of Abu Talib, nagkaroon siya, nag-work siya as a shepherd ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At a young age, na around 11, 12 years old, nag-shepherd na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang sitwasyon nila under ni Abu Talib ay mag-need sila ng financial assistance or help. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, instead na doon lang siya sa bahay, lumabas siya at naging shepherd siya. At siya yung nagsabi na sa time na yon, nag-shepherd siya for the people of Quraysh. Sinabi ng propeta, I've been a shepherd for the people of Quraysh para magkaroon ng konting pera lang para pagkain namin. So konting coins lang para magkakain kami ni family ni Abu Talib. So yun yung nangyari sa time ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Isa din sa mga ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pagtulong kay Abu Talib, is kinuha niya si Ali bin Abi Talib pagkatapos na nag-asawa siya kay Khadija radhiyallahu anha. Kinuha niya, bakit? Kasi para tulong na kay Abu Talib, para maging magaan din ang pagte-take care sa mga ibang kapatid ni Ali bin Abi Talib. At parang kapatid niya na din yung mga cousins niya. So cousins ang propeta sallallahu alaihi wasallam at saka si Ali bin Abi Talib. At lumaki si Ali bin Abi Talib under ng propeta sallallahu alaihi wasallam, under the care of the prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganun man, naging may yung character ni Ali bin Abi Talib naging malapit sa character ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bago tayo pupuntang further sa storya na ito, bakit ba naging ang shepherd or yung naging work as a shepherd naging parte ng lahat ng propeta mga propeta na una sa propeta sallallahu alaihi wasallam? Bakit ba itong labor na ito or sinasabi natin na career na ito, bakit pinapasok ito ng mga propeta lahat? Sino yung pwede magbigay ng yes? Kasi yung mga kaya sila yun yung training nila study. Kasi yung mga tupa, yung mga iba't ibang personality na parang tao. Ito. Doon sila tinitrain ng Allah subhanahu wa ta'ala para i-prepare
para pamunuan yung mga tao ba? To, mashallah. Tama ang answer ni brother. Totoo yun. Ang karamihan ng propeta, mashallah, na naging shepherd, kasi sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga tao na nagte-take care sa mga camel at saka mga horses, naging mamayabang sila. Naging mayabang ang personality nila. May kuan sila, may ujub sila, or ano yan, parang nagustuhan nila yung sarili nila kung nagte-take care sila ng mga horses at saka kamelyo. Pero sabi niya, yung nagte-take care sa mga sheep at saka goat, ang nangyayari, nagkaroon sila ng leadership skills. Bakit? Kasi nang sinabi ng brother, may iba't ibang feelings yung sheep. May iba't ibang way na pag-isip or saan-saan sila pupunta. So ang mga propeta, naging from the young age, tinatrain na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging leaders for the community. So sabi ng mga scholars din, kung may alam ka na mga shepherd, especially mga young, at a young age, naging shepherd sila yung best na maging pinipili natin na maging community leader. Sa time na dati yon. Pero ngayon, sabi ng mga scholars, dapat may dagdag kaalaman din sa community. Paano niya ilagay ng importansya yung mga finance, yung mga bagay na ito. Pero sabi niya, tinuturo din yan sa shepherd, na maging shepherd. Sarili mo kasi yun eh. Walang nagte-train sa'yo. Sa una lang sinasabi, ganito lang gagawin mo, tapos ikaw na, sa entire life mo, ikaw na yung magdala sa mga sheep. So, kahit yung pagkain nila, isipin mo paano nila ibigay yung pera, inshallah. So, yun yung mga nangyayari sa time ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At bakit din shepherd yung pinipili, other than the reason na binigay ng brother? Leadership lang. Sa kanya leadership kasi yung mga iba't ibang tao, di ba? Yung nagtuturo, yung pagiging shepherd, tuturuan ka ng magkaroon ng sabat. Yes, so tinuturuan tayo magkaroon ng sabar. So isa sa mga pagpalakas ng sabar, sa mga mag-handle ng tao, yung maging malapit tayo sa mga sheeps, mga animal yun. Kasi yung mga animal, wala silang utak eh. They don't think. They just do what they need to do. So paano ka maging masabar sa mga ganitong tao? Other than leadership, need more sabar talaga para maging caring ka sa mga tao. That's why hindi lahat, sabi nilang introvert, hindi lahat ng introvert ay maging magandang leader. At hindi lahat ng extrovert ay maging magandang leader. Pero yung may sa middle between introvert at saka extrovert, tinatawag nila ambivert. Ang ambivert, pwede siya maging introvert, pwede siya maging extrovert. Sila daw yung magaling na mga leaders. Okay, ano ba yung introvert at saka extrovert? May alam kayo dito? Yung introvert, sila yung mga tao na nakukuha nila yung energy nila kung nag-iisa sila. Gusto nila na mag-isip, sila usually yung mga researchers, sila usually yung mga engineers or mga architects. Usually hindi yan sila nagsasalita sa tao. Mas nakukuha nila yung energy nila kung nag-iisa sila. Pero yung extrovert, sila ay yung mga tao na nakuha nila yung energy sa pagharap sa tao. Nakikita mo sila, always sila sa mga social gatherings. Sila yung nagbibigay ng mga lectures, sila yung mga may leadership na nakikita natin. Pero kung nag-iisa sila, doon naman sila hihina. May mga ganun na personality sa mga tao dito ngayon sa mundo. Ganon din yung ambivert naman, kaya niyang maging ganon at saka yung either introvert or extrovert. So sila daw yung mas magaling na maging leader sa community.